So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito no, meron tayong konting update kay Ulap. So, ito no, kasi kung i-connect the dots natin yung mga nangyayari ngayon kay Ulap, mukhang malapit na po siya mahuli. Oo. So, ito lang no, disclaimer lang po no. Kasi ang sabi kasi ng iba, bakit hindi daw po mahuli si Ulap? Kilala niyo ba si Ulap? Si Kibuloy. So, ganun daw po talaga kapag may pera, madaling makapagtago. Pero ako hindi ako naniniwala doon eh. Kasi may mga nakikita naman po tayo at may mga nababalitaan naman po tayo na hindi naman ganoon kayayaman pero nakakapagtago po pag sila po ay wanted. 'Di ba? So actually mas madaling nga matuntun yung mga mayayaman kung dito lang sila nagtatago sa Pilipinas kasi well known sila. 'Di ba? Yun nga lang gagamitin nila ng pera. So ngayon ang update natin kay Ulap ngayon ito. Yan. Teka lang. Ito. So, ngayon, bago to kakabalita lang to kanina. Ito May 28, 2024. 21 firearms of Kibuloy personal assistant surrender. Ayan So, meron pong 21 po na baril si Kibuloy na sinurrender ulit. So, meron pong 5 nung una, ngayon naman daw po 21. So, ang punto ko lang dito mga kababayan, kung plano talaga naman laban ni Kibuloy sa gobyerno na to, dapat hindi niya isasauli itong mga baril na to. Oo. So malamang ang plano lang talaga ni Kibuloy is magtago hanggang matapos yung termino ni PBBM. Ayun lang ang nakikita ko dito. 4 na taon siya magtatago. At ako naniniwala ako na marami pa yan. Naniniwala naman ako doon na hindi lang yan yun. Pero kasi mga kababayan, no, dito pa lang kasi ako nagtataka talaga ako, no. Kasi dito pa lang mga kababayan, kung sinurrender ito ng personal assistant ni Kibuloy, 'di ba? So dapat malaman na rin dapat ng gobyerno natin kung saan nagtatago si Kibuloy. Kasi kung personal assistant nga po yung nagtago ay yung nagbalik nga po ng baril, so ang gagawin lang ng police is ito, ipaano lang to, ipa-surveillance lang tong personal assistant niya. So malalaman na doon kung nasaan si Kibuloy, di ba? Okay. Pero saan natin pag-usapan yan, no? So sabi dito, no, Pogi ni Kibuloy, no? Sabi dito, no, the personal assistants of embattled Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy surrendered 21 firearms in Davao City, according to the Philippine National Police. So, the PNP said 21 firearms belonging to Crescente Chavez Canada. So, itong si Crescente Chavez Canada, ang alam ko talaga, Canada, di ba? Alam ko mga mga dikit talaga to eh. Mga dikit talaga to kay Kibuloy eh. So, okay na yan. Huwag natin basahin yan. So, ngayon mga kababayan, bukod kasi doon sa 21, 2 weeks ago, nag-surrender din si Kibuloy ng 5. Di ba? 21 ngayong araw, tapos nung nakaraan, meron pang 5. Di ba? So, ito ito yung punto dito eh. Well, ako naniniwala naman ako na hindi lang yan yung hawak ni Kibuloy na baril. Ito lang yung naka-record sa police, sa Camp Crame. Pero paano pa yung mga hindi naka-record? O, di ba? So, and then mga kababayan. So, ano ba to? Ito. So, ngayon kasi, unti-unti na po talagang lumilit po yung mundo ni Kibuloy. So, alam naman po natin, no, na yung kaso nga po ni Kibuloy na sexual whatever, no? Ano bang kaso niyan? Yung kaso ni Kibuloy na non-bailable ay nasa Davao. Pero ngayong araw din po ay nakapag-decide na po yung Supreme Court na ilipat na po tuluyan sa Quezon City yung kaso ni Kibuloy. Ngayon lang to. Actually, nabalita na to nung nakaraang 2 months ago. Pero, ayun po ay decision lang po yun ng RTC or ng DOJ na ilipat. Pero ito, syempre, nung nilipat nga po ng DOJ yung kaso ni Kibuloy sa Maynila, sa Quezon City, nag-file po ng MR, nag-file po ng motion for reconsideration yung kampo ni Kibuloy para wag matuloy. Yun nga lang, umakit po ito sa Supreme Court at ang nangyari nun, pumayag na po yung Supreme Court na ilipat po ito sa Quezon City. Yan, at least medyo malinaw ng konti. Yan So, sabi dito, basahin natin lang human trafficking pala, no? Human trafficking, okay? So, sabi dito, Supreme Court orders the transfer of the venue of 2 criminal cases of Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy from the Davao City Regional Trial Court
to the Quezon City Regional Trial Court. Okay? The Supreme Court said it found compelling reason to justify the transfer of venue as the cases involve public interest, with the accused, a well-known religious leader, being influential in the area. So ngayon mga kababayan, nirecognize na po ito ng Supreme Court. So ang tanong dito mga kababayan, bakit ngayong panahon ni PBBM, umuusad ang kaso, pero nung panahon ni Digong, tinago ito? So bakit tinago? Diba? Bakit tinago nung panahon ni Digong itong mga kaso ni Kibuloy? Diba nakapag-file ng kaso kay Kibuloy noong 2019 or 18? After 1 year, binasura po yan ng Davao RTC. O, so ngayon mga kababayan, ewan ko na lang, tulad nga ng sinabi ko, para po maging taga-suporta ni Digong, kailangan po natin tanggalin yung common sense. Ganun lang yun. Tinan ninyo, yung mga supporter ni Digong ngayon, walang common sense. Ito lang po yung isa sa mga example po ni Digong, di ba? Na mapang-abuso po talaga siya sa kapangyarihan. Di ba? Oh. Ayun ang sinasabi ko eh. So ngayon mga kababayan, bukod dito, at least ngayon medyo connect natin ha. Una, nagbalik na po ng mga baril si Kibuloy. Pangalawa, yung kaso po ni Kibuloy ay nilipat na po ng Supreme Court. Tuluyan. Wala na pong pwedeng motion dyan. Wala na po pwedeng humadlang dyan kasi Supreme Court na po may sabi. Tapos mga ka-streetwise, ito pa no. Noong April naman mga kababayan, last month naman, sabi naman dito, ito galing itong PCO no. Okay, PNP expands manhunt versus fugitive Kibuloy. Di ba? So April ito no, bago magsaoli ng mga baril si Kibuloy, nag-expand na po ng manhunt laban po kay Kibuloy. Di ba? Yung PNP. And then may balita din po kasi 2 weeks ago. Hindi ko lang to kinontent kasi medyo hilaw eh. Kasi 2 weeks ago mga kababayan, meron na raw pong lead kung nasan si Kibuloy. Ito panoorin nyo to Meron na raw pong lead. So parang nagkakasunod-sunod kasi, no? Medyo nagkakasunod-sunod kasi. Di ba? So ito panoorin nyo to. No less than ng ating PNP ang nag-assure po sa atin na tuloy-tuloy po ito. May mga magaganda po tayong efforts na I'm not at liberty to share for now, but suffice to say po ay may mga magaganda po tayong information na vina-validate po that would hopefully lead to the location po ng mga accused po natin. Yung mga bina-validate na information na Colonel, sabi mo magandang development. Walang ganito ng mga past several weeks na kumula nung ilabas yung warrant of arrest. This is something new. Well, suffice to say, sir, now we are receiving different information as to the possible location of not only Pastor Kibuloy but the other accused. But again, I'm not at liberty to reveal where are this exact location. But there are good leads that are being pursued by our tracker teams, and hopefully ay ma-locate na rin po natin at ma-serve na po itong mga warrants of arrest in-issue po ng ating korte. O yan so syempre hindi pwedeng i-disclose yun, hindi pwedeng i-public yun kung ano naman yung napag-usapan nila, di ba? And then mga kababayan, ito pa no, meron pa yan dito eh. Okay. So ngayon, mga kababayan kasi, ito nabalita to nung 2 days ago. So sabi dito no, preparing for ICC, 35 cops in Davao City relieved, reportedly replaced by Special Action Force Battalion. So ngayon, pag sinabi mo kasing Special Action Force, ibig sabihin nun, special nga eh. Meron silang special na mission sa isang lugar. So ang tanong ngayon dito, bakit nagpapunta? Kasi po yung SAF no, yung SAF po na yan, yung Special Action Force po na yan, ang may hawak po niyan presidente. Presidente po may hawak niyan. So ang tanong, bakit magpapapunta ang presidente ng SAF ng SAF doon nga po sa Cebu, sa Davao City? Bakit, 'di ba? Ayun ang tanong dito. So, kasi mga kababayan, at saka ang tanong dito, bakit tinanggal sa pwesto itong 35? Dapat 40 nga to eh. Ngayon 35 na lang, 'di ba? Itong 35 na police na malapit po
kay Digong. Di ba? So yun, no? So ako naniniwala ako, siguro, malapit-lapit na to. Baka hindi na to abutin ng December. Pero matagal pa rin yun, di ba? So yun mga kababayan, no? So, teka lang, meron pa ba? Wala na pala. Dito na pala tayo kay ano. So yun mga kababayan, so kayo po mga kay Streetwise, no? Ano masabi nyo nga po dito sa update nga po kay Kibuloy? Kasi medyo nawawalan tayo ng update eh. So naisipan ko na gumawa ng content regarding dito sa update nga po na nangyayari po kay Kibuloy. Okay? So ako naniniwala naman ako na kaya sinibak or nilipat itong mga pulis po na malapit kay Duterte para maging maayos po yung pag-aresto kay Kibuloy. Di ba? Tagal naman, December pa. Hindi, pero ako naniniwala ako na kumikilos pa yung gobyerno natin. Huwag po tayong magmadali kasi mga kababayan, may kilala nga akong vlogger eh. May kilala nga akong vlogger, merong kaso ng may kaso ng cyber libel. Hanggang ngayon nagtatago pa rin. 2 taon nang nagtatago. Kilala mo 'yun Don Roberto, nandiyan ka pa Don Roberto? Meron akong kilalang vlogger na nagtatago kasi nga po wanted na rin po sa cyber libel. Ito si Bilmont. Si Bilmont, nakalimutan ko ng channel ni Bilmont. PH Most Wanted. Oo, yun. So, nakasuhan po siya ng cyber libel. Pero ngayon, nagtatago. Hindi naman mayaman yun. Di ba? Hindi naman mayaman yun. Wala rin namang pera yun. O, di ba may kaso yan ng cyber libel, di ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin mahuli. So, ang punto ko lang dito mga kababayan, yung simpleng tao nga makakapagtago din yung mayaman. So, hindi po nakamonopoly yung pagtatago sa batas sa mga taong may pera. Ayun lang, pero ako naniniwala ko na mahuhuli din po dito, no? So yun po, no? So yun po sa 1,100 po na nanonood, so hindi pa po nakakapag-like, palag lang po ng video po na to, dyan po sa Team Replays, ano nga po masasabi nyo nga po dito sa content po na to. Yun, no? So pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pang lahat yan. So thank you mga kababayan, maraming salamat sa inyo, and then pag-usapan ba natin si si Hitad?